Bawat patak ng pawis ng mga magulang ni Mary Rose ay nagsisilbing hamon sa kanya, kaya kahit anong hirap ay nagsusumikap pa rin siyang makapag-aral. Malaki kasi ang paniniwala niyang tanging ang pagtatapos niya sa pag-aaral bilang panganay ang makakapag-ahon sa kanila sa kahirapan. Nang umagang yon ay nagising siyang wala ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay abala na sa paghahanda para pumasok sa paglalabada. Hinanap niya ang kaniyang ama at ang sabi ng ina ay maagang lumabas ito para maghanap ng maisasaing dahil wala silang bigas. Hindi na bago sa kanya ang ganong pangyayari dahil madalas ay nauubusan sila ng bigas. Hindi na niya inantay ang ama at naghanda na lang siya para pumasok sa paaralan. "Huwag kang mag-alala anak, sinabihan ko ang tatay mo na dalhan ka ng baon pag nakaremedyo siya ng maisasaing mamaya." Ganito ang ginagawa ng kaniyang mga magulang kapag pumapasok siyang walang kain. Dinadalhan siya ng baon sa eskwela. Nakaka-touch dahil kahit hirap na hirap ay sinusubukan pa rin nilang makasuporta sa kaniyang pag-aaral. Alam niya na gustong-gusto ng mga magulang na maibigay ang lahat ng kaniyang pangangailangan, pero hindi talaga kaya dahil sa dami nilang magkakapatid na pinapakain. Kaya natutunan niyang mag-self-support para makapagpatuloy sa pag-aaral. Subalit dahil limitado ang oras sa pagpa-part-time, ay hindi rin niya kayang i-provide ang lahat ng kailangan sa eskwela. Na kung wala ang kaibigan niyang si Grace na palaging tumutulong sa kanya, ay baka bumagsak siya sa ibang subject dahil laging kulang ang pambili ng mga proyekto para sa lahat ng subject niya. Malaking tulong talaga ang naibibigay sa kanya ng kaibigan, kaya ipinangako niya sa sariling kailan may hindi niya ito makakalimutan at balang araw ay makakabawi siya rito. Ang hangarin niyang masuklian ang kabutihan ng kaibigan ang isa sa mga nagmo-motivate sa kanya sa araw-araw na pagpasok niya sa school. Dagdag pa rito ang pagmamahal ng mga magulang at mga kapatid, lalo na ang kasunod niya na nagsakripisyong tumigil muna sa pag-aaral para matulungan ang kanilang mga magulang habang siya ay patuloy na nag-aaral. She really owes a lot. Kaya kailangan talaga niyang makapagtapos upang masuklian ang lahat ng taong pinagkakautangan niya ng loob, lalo na ang kaniyang mga magulang. Mas magastos man sa kolehiyo ay excited pa rin siyang mag-college. Nalungkot lang siya dahil maghihiwalay sila ng kaibigan niyang si Grace. Sa Maynila kasi ito mag-aaral samantalang siya naman ay sa State University sa probinsya nila. Noon pa man ay pangarap niyang maging abogado, pero dahil wala ang kursong iyon sa paaralang papasukan, ay nagpasya siyang mag-teacher na lang. Kaya pagkatapos ng grade 12, ay nag-enroll siya ng kursong BSED o Bachelor in Secondary Education. Namimiss niya si Grace tuwing pumapasok siya sa school, at madalas siyang nalulungkot dahil wala na ito sa tabi niya. Pero kailangang paglabanan niya ang kalungkutan para hindi maapektuhan ang kaniyang pag-aaral. Tulad ng dati ay nag-working student siya. Ang kagandahan lang ngayong kolehiyo siya ay nakuha siyang scholar ni Governor, kaya kahit papaano ay nakakaluwag siya. Nang malapit na ang pagtatapos niya sa kolehiyo ay pinaghandaan niya. Nag-save siya mula sa kinikita sa pagpa-part-time dahil gusto niyang ibilhan ng mga bagong damit at sapatos ang kaniyang mga magulang para may maisusuot ang mga ito sa araw ng kaniyang graduation. At dumating nga ang pinakahihintay niyang araw. Ang mga medalya at diploma na natanggap niya ay iniala niya sa kaniyang mga magulang na walang kasinsayan ng araw na yon. Pagka-graduate niya ay nagdesisyon siyang agad na mag-take ng board examination.
Dahil walang pera para makapag-enroll sa review center, ay nag-self-review na lamang siya. Wala siyang sinayang na oras. Tutok talaga siya sa pagre-review dahil sa layunin niyang maipasa ang board exam. At hindi nasayang ang lahat ng kaniyang pagsisikap. Dahil nang lumabas ang resulta ay nasa listahan ng mga pumasa ang kaniyang pangalan. Nang makapagtrabaho siya sa isang public school, ay inuna niyang tulungan ang pamilya. Binilhan niya ng tricycle ang kaniyang ama upang matigil nito sa pagko-construction. At binigyan naman niya ng sari-sari store ang kaniyang ina para makapagpahinga na rin mula sa paglalabada. Nang makakaluwag-luwag pa, ay nag-enroll siya ng law sa isang private school na malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil nagtuturo siya tuwing weekdays, ay weekend class ang kinuha niyang schedule. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng abogasya hanggang sa natapos. At pagkatapos ay agad nag-review at nag-take ng bar examination. Sa kabutihang palad ay muli siyang pumasa. Pangarap talaga niyang maging abogado, kaya iniwan niya ang pagtuturo at nagtrabaho bilang isang abogado. Nakakapagod din, pero masaya siya sa kaniyang ginagawa. Kaya ngayon ay masasabi na niyang successful siya. At kailanman hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos niyang magdasal ng gabing yon, ay kinuha niya ang kaniyang cellphone at binuksan. Nag-browse siya sa Facebook nang biglang matigilan sa isang larawan ng babaeng nakakulong na pamilyar ang mukha nito sa kanya. Para makasiguro ay binasa niya ang news article. At kahit alam niyang ang best friend niya nung high school ang nasa larawan, ay shock pa rin siya nang mabasa ang pangalan nito. Ayon sa balita ay nakulong si Ginang Grace Cruz Rosario matapos mahulihan ng droga sa bag. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. She always wanted to get in touch with her best friend. Ngunit noong nasa 4th year college siya sa first course niya, ay bigla na lang nawala ito sa social media at hindi makontak ang number nito. Kaya naputol ang kanilang communication. Hindi siya mapakali sa nalaman kaya agad niyang kinansela lahat ng schedule. Kailangan niyang lumuwas sa Maynila kinabukasan ng umaga para alamin ang tunay na nangyari sa kaibigan. Sa tagal ng panahong lumipas ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang malaking utang na loob kay Grace. At pakiramdam niya ay ngayon ang taktang panahon para tuparin ang laging ipinapangako niya noon sa sarili na balang araw ay makakabawi siya sa lahat ng kabutihan sa kanya ng kaibigan. Hindi pa niya alam ang buong katotohanan, pero ramdam niya ay kailangan siya ni Grace sa mga oras na yon. Kaya pagdating niya sa Maynila, ay agad niyang pinuntahan ang lugar na nakakulungan ng kaibigan. Nang makita sila ay mahigpit silang nagyakapan habang parehong umiiyak. Huwag kang mag-alala, ipaglalaban kita. Palalabasin kita dito sa kulungan at sila ang ipapakulong natin. Pangako niya kay Grace matapos ikwento nita na tinamnan ng droga ang kanyang bag at saka ipinahuli sa mga pulis. Ayon kay Grace ay ang pamilya ng asawa niya ang may kagagawan dahil ayaw ng mga ito sa kanya. Kaya ginawa ang lahat upang maihiwalay siya sa asawa na nasa ibang bansa at nagtatrabaho bilang seaman. Awang-awa si Mary Rose sa kaibigan, lalo na nang marinig niyang ulila na itong lubos. Nanatili siya sa tabi nito, at gaya ng ipinangako ay tumayo siya bilang abogado nito, at buong puso niyang ipinaglaban hanggang sa maabsuelto si Grace at maparusahan ang mga taong umapi sa kanya. Tingin kasi ng iba sa isa sa mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino, ang utang na loob ay isang toxic o lason
na nakakasama sa damdamin at isip ng tao. Pero kung titignan natin ang naging epekto nito sa buhay ni Mary Rose, ay makikita nating hindi ito naging toxic. Sa halip, ito'y naging inspirasyon at motibasyon para magsikap at magtagumpay. Dahil sa kanyang tinatanaw na utang na loob, ay gumanda ang kanyang buhay. Napaunlad niya ang kalagayan ng kanyang pamilya at nasagip niya ang buhay ng kaniyang kaibigan na muntik nang masira dahil sa pang-aapi at maling paratang. Kaya masasabi natin na hindi talaga toxic ang utang na loob. Nagiging toxic lamang ito kung ang mismong ugali ng tao ang toxic. Tulad na lang sa isang magulang na mukhang pera, na dahil sa pagkamukhang pera ay hingi ng pera sa anak, at kapag hindi binigyan ay sasabihin niyang walang utang na loob ang anak. Doon na naging toxic ang utang na loob dahil toxic ang ugali ng magulang na yon. Pero kung ang magulang ay may mabuting ugali, ay hindi niya oobligahin ang anak na suklian siya. Sa katunayan, may mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak kahit matanda na ang mga ito. Lalo na kung nakikita nilang kailangan pa ng mga anak ang tulong. Sa kabilang banda naman, ay may mga anak na nagsasabing wala silang utang na loob dahil responsibilidad daw ng mga magulang na palakihin at pag-aralin sila, kaya ayaw nilang magbigay ng tulong sa mga magulang nila. Totoo na responsibilidad yon ng mga magulang. Pero ang tanong, wala ka bang pagmamahal sa mga magulang mo? Ang sabi nga nila, giving is love. Kaya nga may mga anak na kusang nagbibigay at tumutulong sa kanilang mga magulang, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahal nila ang mga magulang nila. So kung kaya ng iba na magbigay, kahit alam nilang responsibilidad ng mga magulang ang pagpapalaki at pagpapaaral sa kanila, bakit ikaw hindi? Dahil ang totoo ay madamot ka lang talaga. Kaya malinaw na ang utang na loob mismo ay hindi toxic. At ang pagiging toxic ay nakasalalay sa ugali ng isang tao.